Okay guys, meron tayo dito sa harap natin yung bagong model ng Racal motorcycles ano. So bale ito Motofino yung brand niya, pero Racal yung may hawak. So nakikita nyo naman ano, kamukha siya ng Yamaha Aerox na version 2. So ang ganda ng kulay niya, white combination ng black. So sa mga nakakilala sa Racal, so bigla kasing nawala yung Racal ano. Pero ngayon ito, nagbabalik yung Racal, and ito yung mga bago nilang unit. Tapos meron sila ditong mga pantra na pan-tricycle. Tapos ito pa yung pang-adventure nila no? So 250cc. Ayan, meron siyang kasamang top box side panniers. So yung saddle bag. And ito naman yung isa, pang-adventure. So ngayon, ito muna yung tignan natin. So ito mga tol, 150cc rin. Tapos kaya lang carb type yung ginamit na fuel system dito no? Pero 150cc yung makina. So bali Racal yung may hawak nito no? Pero yung brand ng motor nito is Motofino. So 150cc yung makina. And ang napansin ko rito mga tol, yung Aerox V2 kasi drum brake yung likod nun ano? Pero ito naka disc brake. Ayan, disc brake na yan. And maganda yung kulay nito na kulay white. Tapos may combination ng black. And yung mismong pangalan niya, ito RVX. Ayan. So malapit-lapit na sa NVX ano. Ayan, RVX 150. Naka-dual shock absorber. Tapos meron siyang tire hugger dito. And ito, top box ready na din. Tingin ka matibay ito, bakal yung ginamit to. And dito talaga ako natuwa sa unahan ano. Kamukha siya ng Aerox V2. So ayan, LED na rin yung ginamit na ilaw dito. Ayan, meron siyang mga sharp design. And dito sa front fender, ayan, napaka premium din mga tol ng front fender natin. Color white din siya. Tapos yung pinaka-patilya niya dito is magaspang yung plastic na hard plastic yung ginamit. So yun nga, sa suspension, naka-conventional na telescopic fork. Tapos sa brakes yan, naka-disc brake tayo dyan with 2-pad caliper. And yung mags niya maganda rin ano, color white. Tapos may sukat itong 100/80 trim 14 Aerox mags, color white. And then dito naman sa likod, yan, LED na rin yung ginamit dito mga tol. Yan, pareho lang din. So alam nyo na. Tapos turn signals natin yan, valve type. Suspension naka dual shock. Yan, yun nga. Tapos meron siyang tire hugger para pang salo ng putik na pupunta dun sa loob ano. Brakes, naka disc brakes sa likod with single piston caliper. Tapos sukat naman ng gulong natin dito, 120/70 rim 14. So same size lang siya both front and rear ano. Tapos yun nga mga tol, air cooling lang yung ginamit dito ano. So hindi siya naka liquid cooled. Sa meter panel natin naman, ayan, naka fully digital instrument panel. Tapos meron siyang set dito no? So ano yan, sensor yan, hindi siya napipindot so para ma-select natin yung nandito sa meter panel. So naka fully digital instrument panel. Ayan, meron siyang white na frame dito. Pagdating naman dito sa button, so dito meron siyang engine kill switch, on and off ng headlight. Tapos yung electric push start. Dito naman sa kabila meron tayong passing light, high and low beam. Tapos yung turn signals, and then yung busina. Tapos dito sa meter panel natin, so hindi siya naka-activate. Yan, pero ano na siya, fully digital instrument panel. Tapos meron siyang sensor dito na yung set. So hindi siya napipindot na sa loob. So ano lang yan, sensor. Ignition switch natin mga tol, yan, naka mechanical key shutter tayo dito. So ang maganda rito, meron siyang button sa tabi niya. So fuel, tapos yung seat opener. So open lang natin, tapos pindutin lang natin tong fuel para ma-open natin tong fuel filler. So ang kagandahan dito mga tol, nandito rin yung fuel filler niya no? And speaking of fuel mga tol, meron tong 8 liters fuel tank capacity. So pipindutin lang natin dito. Ayan, go-open na yan. So andito yung tanke niya, very convenient pag nagpa-refill ng gas. Okay, sara natin. Tapos seat opener, yan, pipindutin lang din natin. Ayan, magbubukas na to. So ayan mga tol, sa ilalim ng upuan meron tayong spacious na compartment. Ayan, ito nabubuksan. So di natin makikita yung carb niya. Ayan, carburetor pa yung ginamit. So 150cc siguro. Nasa ano to, 35 to 40 kilometers per liter.
Pero ito mga tol, yung compartment niya maluwang. So I think kasya dito isang face helmet ano. And meron pang space para sa ibang gamit natin. So ang importante maluwang yung underseat compartment. Tapos dito mga tol, ayan, meron tayong USB tapos Type-C na charging port. So dalawa yan. Ayan, meron siyang takip dyan. And sa tingin ko hindi kasya yung normal size ng Android phone. Testingin natin. Ay, kasya pala mga tol. Kaya lang hindi siya makapag-charge sa loob ano? Pag nag-charge tayo, obligado nakalabas yung cellphone natin. So maglalagay ka na lang siguro ng cellphone holder dito para pag kinunik mo yung cord dun sa loob, papunta rito. Kasi pag nag-charge ka tapos nasa loob yung cellphone mo, hindi pwede. Pero ang maganda dyan, kasya yung cellphone. So wag lang nating iiwan ano, kasi nabubuksan siya kahit hindi naka-on yung motor. Pagdating naman sa seat height niya mga tol, so halos pareho lang siguro to ng Aerox ano. So try natin sakayan. So yun mga tol, yung seat height niya ano. So 5'7" yung height natin. So medyo tiptoed tayo. So nakasapatos. Pero manageable naman kasi magaan lang. So yun nga sabi ko, baka kasing seat height lang ito yung Aerox. Kasi hindi naman sila nagkakalayo ng tindigan ano. So pareho lang. And maganda yung turning radius niya. So malawak syempre. Tapos yung seat position naman natin dito, talagang ano rin ano, komportable. Kaya lang hindi katulad ng Maxi Scoot na halimbawa yung NMAX. Pwede natin iunat yung paa natin. Pero dito kahit papaano, hindi naman to naaangalay ano, kahit malayo yung biyahe. Sakto lang din yan. Tapos ito yung footpeg ng ano, ang back rider natin. Ayan, malapad siya. Kita niyo ba sa camera? Ayan. Tapos yung upuan, maganda no. So malapad, malambot yung cushion. Tapos makapit, maganda yung cover na ginamit. And yun nga, manageable yung seat height niya. And hindi rin siya ganong kabigat. I think nasa 120 plus kilogram lang to. So kayang-kaya kahit ng lady rider o ng mga beginner rider. Overall mga tol, yung masasabi ko sa design ito ano? So siyempre alam niyo na kung ano yung mukha. Pero yung kulay niya very attractive sa tao no? So head turner kumbaga. So maganda rin pala yung combination ng black and white lang. Tapos yun nga, yung mga decals niya kulay pula no? So may mga may highlight ng red dun sa pinaka brand niya. Tapos ang nagustuhan ko, yung mags niya kulay puti. Yan, bagay na bagay, ang linis lang tingnan ano? So napakaganda. And yung isa pang kulay mga tol, ito all black lang siya, tapos may highlight din siya ng mga red dito. Ayan. Tapos ito mga tol, yung isa pang kulay nila. So maganda rin to na kulay pula. Ayan. Tatlong kulay pala yung available. Tapos kulay pula rin yung mags. Ayan. Motofino RVX 150. Balik tayo sa loob. Pero ito yung pinaka favorite yung color, white and black. O black and white. Napaka elegante and simple lang ano. Sa presyo mga tol, so yun mga tol, 89,000 pesos. Kasama na yung LTO registration tsaka yung insurance niya. Sa mga magbabalak maglabas, so available to dito sa Cabanatuan City. So ilalagay ko na lang o i-flash ko sa screen yung exact address nila no. So along the highway lang naman to. Lalagpas ka lang ng konti sa Shell Select Cabanatuan. Halos katabi siya ng Ads Garage, yung bagong building nila sa highway. Sa mga interesado, so PM lang kayo sa Facebook page natin or call or text lang kayo sa number ko. Okay mga tol, hanggang dito na lang muna kung umabot ka sa part ng video na to. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, wag nang magatubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.